Okay, good day guys, no? Mayroon tayong service dito na Panasonic, no? So ito guys, kung makikita nyo guys, kahit naka-off yung washing, nagkakarga siya ng tubig, ayan, no? So nagkakarga siya ng tubig kahit naka-off, no? So pag ganito guys ang problema, punta kagad kayo guys sa kanyang inlet valve motor, no? So yun kagad ang unan yung tingnan. Kasi tulad niyan guys, oh, nagkakarga siya kagad ng tubig na hindi naman siya naka-on, no? Ayan, so kahit nakabunot yung washing machine, nagkakarga siya ng tubig. So ibig sabihin, hindi nag-close ang kanyang solenoid. So ang ginawa namin dito guys, inangat namin to yung pinaka top cover, no? So ito yon, inangat natin, no? So puntahan natin yung pinaka inlet valve, no? So ang gagawin namin dyan guys dito, ang inlet valve guys ay aming linisin, no? Kasi nga pag ganito ang problema guys, usually madumi na yung inlet valve, no? Kaya nagkakaroon siya ng tulo or pasok ng tubig kahit patay yung washing machine, no? So ngayon ito ay applicable sa lahat ng brand, no? Hindi lang sa Panasonic, sa lahat po ng brand ng automatic washing machine. Kapag na-encounter nyo ito, ang una nyong gagawin, linisin nyo ang inlet valve, no? So ito guys, binubuksan namin to yung kanyang cover, no? Kasi nandito guys sa ilalim yung inlet valve, no? Kasi yung mga ganitong model ng Panasonic, nasa ilalim guys yung inlet valve, no? May mga ibang brand naman ng washing na mabilis mo lang ma-access yung pinaka-inlet valve, no? Sa bandang taas lang. So yan. So ito ngayon guys ang ating gagawin. So nandito kami ngayon guys sa Piece 1C San Lorenzo, no? So dito tayo nag-service. Ngayon sa mga gusto magpa-service sa amin, message lang kayo sa aming Facebook page sa Northern Repair Shop, no? Nagsi-service po kami ng Cavite, Laguna, Batangas, no? So iba-iba lang guys yung rate natin pag malayo, no? Kasi kasama na diyan yung toll fee natin, no? So standard price po kami guys, no? Dahil ano po tayo, no? Marami tayong mga empleyado na siniswelduhan. So standard po yung price namin pagdating sa services, no? Ayan. So ngayon ito binubuksan natin guys, no? Ayan. Ayan, so yan na po yung pinaka-inlet valve nito guys. So ang gagawin natin, alisin natin siya sa kanyang lagayan, no? Para mabaklas natin at malinis natin ito. So may mga screw lang naman ito guys, no? Na kailangan natin alisin dito sa kanyang mounting, no? So ayan. So alisin na natin yan, tapos linisin na natin. So ito na yun guys, no? Maglilinis na tayo, no? Linisin na natin, no? Ito guys, no? So tanggalin muna natin yung filter. Madumi na rin yung filter guys. Ayan. Pero wala dyan guys sa filter ang problema, no? Pag ganito ang problema, kailangan nyo guys buksan nyo talaga yung pinaka motor, no? Itong motor nya, kailangan talaga ito buksan. Kasi nga nandito talaga ang problema, dito sa loob yung dumi. So hindi yan pwede na filter lang kapag ganyan ang problema. So kailangan nyo siyang buksan. So tandaan nyo guys, pag binuksan nyo ito, picturean nyo muna bago nyo buksan para hindi kayo malito pagbalik, no? Baka mamaya malilito kayo sa pagbalik nyo ng motor, no? Kasi kung anong posisyon nya, dapat ganun din po yung pagbalik nyo, no? Yung pinaka mounting nya, no? So ayan, mayroong 6 na screw guys yung mga ganitong model na kailangan natin siyang alisin para mabuksan natin yung motor, no? Sa loob niyan. So ayan, titira ng kasama natin, no? Ayan. Ayan, so ito yun guys, yung area na to, ito yung linisin natin, no? So dandahanin nyo lang to guys kasi may mga spring din ito sa loob. So kailangan yung spring, hindi siya masira, no? So may mga spring yan. So ito yung mga kailangan yung panglinisan, no? Lalo na yun guys, yung pinaka rubber niyan sa loob, yung diaphragm, kung tawagin, no? So basta yun nga, sabi ko sa inyo, picturean nyo guys kapag kayo ay magkalas, no? Ayun, di pa nakatutok yung video natin ng maayos. Ayan, ayan. So ito yung pinaka-rubber na to guys, yun ang kailangan yung linisin, no? So ang butas niyan guys, mayroon yan siya sa gitna, tapos mayroon sa gilid. So laging dalawa ang butas niyan. Dapat yan mawawala yung bara doon sa mga butas. Ito yun guys ang dapat nyo malinis. Ayan sa gitna mayroong butas yan, pinakagitna niya. Pero yan, tapos sa gilid mayroon din mga dapat ano yan, may butas din. So dalawa ang butas yan. So ayan guys, no, nalinis na namin, hindi na namin pinakita. So ibabalik na natin, no? Kasi testing na po natin to.
No, so ganun lang guys, no. So ang paglinis nga medyo kailangan lang marunong ka talaga magkalas nito, no. Ngayon kung if ever na hindi nyo talaga kaya i-DIY guys, tawag nyo na lang sa amin. No, pwede namin kayo i-home service kung kayo ay Cavite, Laguna, Batangas, no. So ang rate naman namin guys sa services namin 900, 1,2 depende sa layo, no, plus gasoline, no, kung meron tayong kung malayo yung lugar, no. So hindi naman ganoon kamahal. Pero siyempre kung kailangan natin maggasolina, toll pay, medyo may additional cost talaga, no. So hindi naman tayo pwedeng pumunta na libre yung pinakape dahil nagbabayad tayo ng mga tao, no? So ayan guys, no, tinetesting na natin. Yan. So kung mapansin nyo guys, hindi na siya tumutulo na patay, no. So i-on natin. Yan. So start natin. Tayo natin siya magkarga ng tubig. Tayo mo natin magkarga ng tubig guys. Ayan, nagkarga na siya ng tubig guys, no. So pag i-post natin to, dapat ihinto yung tubig. Nagpo-post natin. Ayan, huminto na. So ibig sabihin guys, okay na po ito, no. Working na yung washing machine nito. So yun ang naging problema niya guys, dumi sa inlet valve. Okay, thank you. Bye-bye.